Magandang gabi mga kaibigan. Welcome back dito sa ating tambayan. Dito lang yan sa TTV, ang video, ang channel na nagbibigay ng informasyon about sa preventive para sa ating kalusugan. Siyempre ako ang inyong kaibigan, Arvin Bagon, Prevention Specialist. Magandang gabi mga kaibigan. Nandito na naman ako magbibigay ng mga kwento about sa prevention. Prevention para sa ating kalusugan. Ako ang inyong kaibigan, isang advocate para sa kalusugan. Gusto ko lang i-share mga kaibigan ang tungkol sa pagpapagaling ng ating kalusugan. Meron akong isang kaibigan, meron akong isang follower na nakausap. About sa GERD and anxiety. Siyempre, ito ang dati kong topic lang sa channel na to. At marami akong mga followers na nakakausap tungkol sa GERD at anxiety. Ang isa nating kaibigan ay nagdaraan muli sa paghihirap ng anxiety dahil sa sakit na GERD. Bumalik siya sa medication, umiinom na ulit siya ng gamot, at tinawagan niya ako dahil sa dati marami akong payong ibinigay sa kanya through phone, through messenger, through social media, and sa patuloy niya pag manonood ng ating mga video. Ilang taon nang lumipas at nag-okay siya. Pero eto na naman, bumabalik, nagpaparamdam ang sakit niya. At habang kinakausap ko siya, binigyan ko siya ng isang intervention para sa problemang kinaharap niya, sa panibagong problema about sa kanyang kalusugan. Ang topic na ibinibigay ko noong una about sa karanasan, sabi ko nga, ang mga ginagawa ko noong una about sa karanasan, sinishare ko kung paano ako gumaling. At hindi ako tumigil sa pagsasaliksik kung ano pa yung mas makakabuti sa aking kalusugan, at yun yung sinishare ko sa mga kaibigan natin dito sa aking channel. Yun, sa awa ng Diyos, sabi niya, 2 taon siyang tinantanan o 2 taong nawala sa kanya yung pahirap ng GERD, at sa katunayan niya daw, naibalik niya yung sigla ng pamumuhay niya, lahat ay nagagawa niya. Nag-iinom siya, kumakain siya sa labas, kung ano-ano na yung ginagawa niya. At hindi nga din daw niya alam kung bakit bumalik. Tinanong ko siya sa pamamagitan ng intervention na ginagawa ko sa kanya, question and answer. Question and answer kung paano ko muli siyang tutulungan. Yun naman talaga ang mahalaga sa intervention. Kung paano mo siya matutulungan sa pamamagitan ng pagtatanong mo sa kanya kung ano ba talaga yung muling problema niya, kung ano yung problema niya sa ngayon. Sa pagkikipagkwentuhan, nakita ko yung mga ginagawa niya ngayon. At inalam ko din kung ano yung mga ginawa niya dati. Bukod doon, ano yung patuloy niyang ginagawa mula noon hanggang ngayon. Sa aking nalaman sa kanya, nagpagamot siya sa doktor. Siyempre, nung bago ko siya nakausap, nagpapagamot na siya at nahihirapan siya sa paggaling. Nahirapan siya sa paggaling kasi nananawa siya uminom ng gamot dahil wala daw epekto para sa kanya. Sa mga tuwid, nung nagkausap kami, nung pinanonood niya yung mga vlog na ginagawa ko, ginaya niya yung mga ginagawa ko, nawala yung sakit ng GERD, nawala yung sakit ng anxiety. Actually, mga kaibigan, sinasabi ko din naman before, na pamula nung naging prevention specialist ako, sinabi ko sa inyo na it is a chronic disease, at yung chronic disease
hindi nagagamot. Hindi siya nagagamot, bagkos nakokontrol. Napakaganda na nung nangyayari kasi ang chronic disease, kung hindi mo alam kung paano kontrolin, papahirapan ka dyan habang buhay kasi nga hindi siya nagagamot. Walang cure sa chronic disease. At ang GERD, ang anxiety, at iba pang mga sakit, kabilang yan sa chronic disease. Ulit-ulit, pang matagalan, kasi nga, wala siyang cure. Actually, yun nga, nawala. Ang akala niya, gumaling, kasi sinasabi ko naman sa inyo na wala ngang kagalingan. Nakokontrol. Dahil doon sa mga ginagawa niya, na ginaya niya sa akin sa pagpapagaling, gulay, bawas sa mga pagkain na nakaka-trigger, tapos continuous yung medication na in-apply sa kanya ng doktor, tumalab yung medication. Nung una kasi hindi tumatalab hindi tumatalab kasi nga hindi niya alam kung ano yung kakainin niya. Kasi ang daming bawal, di ba? Ang daming bawal pero hindi lahat nasasabi ng doktor. Yun, pinaano ko siya na kailangan ng food supplement. Hindi ko alam kung anong food supplement ginamit nyo kasi yun yung mga sinasabi ko dati. Kailangan mo mag-food supplement, kailangan mo na mag-prebiotic, kailangan mo na kontrolin yung pagkain, kailangan mo na yung soft. Soft, hindi karne. Soft meal. Hindi karne, hindi mamantika, hindi maalat, hindi matamis. Sinunod niya yun. Ang kaibahan sa ngayon, prevention yung itinuturo ko. Kasi nga, hindi makukuha ang tunay na kagalingan kapag ka hindi nag-prevention. Kapag walang prevention, kapag walang preventive. Ang preventive is patuloy na ginagawa. Parang isang sasakyan, meron tayong cleanliness, meron tayong change oil, meron tayong check ng brake, check ng fuel, kailangan hindi naubusan yung fuel, o kaya hindi natutubigan yung fuel, check ng other parts, electrical, batteries, brake. Yun yung ginagawa natin sa ating sasakyan. Siyempre hindi mawawala din yung kalinisan at pag-iingat sa pagmamaneho para manatili, para tumagal yung sasakyan natin. Ganun din po yung tao. Ganun din po yung tao. Kailangan preventive, di ba? Yung sasakyan hindi naman natin ginagawa yung kapag nasira, pag dinala sa talyer, doon lang natin gagawin yung lahat. Di ba? Pang-araw-araw chinecheck natin. Kahit walang sira, preventive kasi ang tawag doon. Preventive, prevention. Ganun din po yung tao. Kailangan may prevention. Kung yung sasakyan natin, mahal mo, dapat mas mahalin mo yung katawan mo. Hindi po ba tama? Hindi po ba tama? Kailangan mas mahalin mo yung katawan mo. Kaso tayo, magaling pa yung sasakyan, alam natin yung preventive. Pero yung sarili mong katawan, hindi mo alam yung preventive. Kaya nandito si Kuya Arvin. Tinuturo ko yung preventive. Ang preventive, ang tamang pagkain, tamang nutrition. Nung nag-aaral tayo ng elementary, naituro na sa atin yung tamang nutrition. Pero meron dong ibang something na akala natin tama. Tama na. Kasi may sinasabi doon, gulay, prutas. Pero yung proseso, yung proseso ng pag-prepare ng pagkain nating prutas at gulay, may pagkakamali. Binigay ko na yan sa vlog na nakaraan. Sa mga nakaraang vlog. May pagkakamali. Bakit po? Bakit? Bakit? Ano yung pagkakamali? Kasi kalimitan, almost 100%. Pag kumain ka sa labas, hindi siya healthy foods. Kahit na gulay, prutas ang kinakain mo. Sample, mga kaibigan, walang negosyante na hindi. Pinag-uusapan natin pagkain ha. Pagkain na pinag-uusapan natin.
Walang negosyante ng pagkain nang hindi ang ipiprepare masarap na pagkain. Maghanap ka na ng mga kainan, maging mumurahing kainan yan o maging mamahaling kainan yan. Ang lahat, ang gusto ay masarap. Makapagbigay sila ng masarap para balikan sila. Kahit pa sabihin nating mura yung pagkain na sinerve sa atin, gagawa nila ng paraan yan na mapasarap, sa pamamagitan ng mga food additives. Mga additives, mga pangsama sa mga pagkain. Ako, mahilig akong magluto. At yan din yung ginagawa ko dati. Maging sa bahay man yan, pag linuto ka yan, gusto ko iparanas, ipadama sa mga kakain kasama ko sa bahay, yung masarap na pagkain. Yung para bang nasa 5-star hotel. Ginagawa ko yan, mga kaibigan. Pero nung matutunan ko ang preventive, lalo sa pagkain, medyo kinalimutan ko yan. Pinipilit ko na magandang tingnan, magandang sa kalusugan, pero hindi delikado ang pagkain prepare ko. Kaya nga, puro salad na ako ngayon Kasi yun yung pinakamabilis, pinakamasustansyang pagkain. Salad na natural. Lahat ng ingredients kailangan natural. Yun yung nakakalimutan natin. O yun yung hindi natin nakikita. Kasi marami akong kaibigan at mga kaopisina yung iba. Pag nagkita ng pagkain na gulay, pinipili nila kasi masustansya daw. Pero kita mo naman, minsan yung gulay, nagkakasebo. Kasi ang daming mantika. Minsan naman, sobra naman dami ng butter. O kaya naman, ang dami ng mga seasoning. Talagang ang lasa, sobra sa lasa. Lasang-lasa mo yung seasoning. Ganun yung sistema ng pagluluto. Negosyo kasi yan. Yun yung sinasabi ko na hindi natin kayang takasan pagdating sa labas. Kaya pagdating sa loob ng pamamahay, kailangan merong sinusunod tayong prevention. May preventive tayo. Doon sa kaibigan ko tumawag, yun yung itinuro ko. Kasi yun yung nakita ko na barrier sa kanyang pagpapagaling. Ibinalik niya ang lahat, pero wala siyang intervention na ginawa sa sarili niya mula nung gumaling siya hanggang ngayon na bumabalik yung sakit niya. Kasi patuloy mo dapat gagawin yun. Patuloy mong gagawin yung preventive. Katulad nung pinag-uusapan nating sample, yung sasakyan. Patuloy nating ginagawa. Paggising natin sa umaga, bago tayo pumunta sa ating pupuntahan, chine-check natin sa sasakyan natin. Linilinis natin sa sasakyan natin. Yung ilaw, di ba may tatawag tayong pinaka-simple yung blow baguettes? Ginagawa natin yon. Bakit? Kasi iniiwasan natin yung sira sa kalsada. Yung aksidente sa kalsada. Ganon din po ang ating katawan. Dapat iniisip din natin yung aksidente. May bumigay na isang parte sa katawan natin, magiging mangyayari sa atin? Isang malaking problema. Bukod sa iyo na personal na nakaranas sa pamilya mo, lalong-lalo na sa anak mo, may malaking impact ito, may malaking problema, lalo kung nag-aaral ang anak mo. 'Di ba? Ano man ang sakit na meron tayo, ang nasa isipan natin, may gamot naman tayo, huwag nating panantiliin yung mindset na ganun. Na may gamot naman tayo, kaya itong gumaling. Kasi, ang gamot po, lagi kong i-share sa inyo, at lagi kong sasabihin sa inyo, ang gamot po, ang pinupuntriya niyan, ang inaayos niyan, yung sintomas ng sakit. Hindi po siya nagpapagaling ng inyong sakit sa katawan. Ng inyong sakit sa inyong physical. Kundi po, yung sintomas po, yung nararamdaman nyo po na dahilan ng sakit, yun po ang tinatanggal ng gamot na iniinom natin. Lagi nyo pong tatandaan yan.
Ang tangi pong nagtatanggal ng sakit ng ating kalusugan ay ang ating katawan. Ano po? Ang ating pong katawan. Kahit po saan doktor kayo magtanong, ang nagpapagaling po hindi gamot. Ang nagpapagaling po ang katawan. Kahit po gaano kamahal ang gamot, kahit po kayo gaano kayaman, kung hindi magre-response ang kanyang katawan, hindi po kayo mabubuhay. Kaya nga po may namamatay na mayaman kasi kahit nasa hospital silang napakamahal na hospital, napakagandang hospital, magagaling at mamahaling mga doktor ang kanilang kasama, namamatay sila. Bakit? Hindi na po kaya ng katawan, hindi na po nagre-response. Ang tangi magbibigay ng kakayahan na mag-response ang katawan ay ang natural na pagkain, ang tamang nutrition. Yun lang po mga kaibigan. Kaya kayo mga kaibigan, kung bumabalik ang sakit nyo, alagaan lang po ninyo ang tamang nutrition. Habang nagpapagaling kayo sa gamot na binigyan ng doktor nyo, palakasin nyo ang resistensya nyo. Ano po? Yun lang. At palagi kong sinasabi yan, preventive. Bye-bye! God bless you. Ingat po lagi kayo. Lalo ngayon summer, usong-uso ang mga lakwatsahan. Sigurado, aabuso ninyo ang inyong katawan. Kaya, gamitin po ang utak at gamitin ng prevention para sa kalusugan. Bye-bye!